Tapos ang balita ngayon. Ito. Auntie Claire, humingi ng saklulo para sa Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Panawagan. Nagmamakaawa na po si Auntie Claire. Tulungan daw natin. Taong bayan, tulungan natin ang ating Pangulo. Sa isang panayam ni Corina Sanchez, umapila si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa taong bayan na tulungan ang Pangulo sa gitna ng bumabagsak na kumpiyansa sa ekonomiya at Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update page. Nanghihingi ho ng tulong itong si Auntie Claire Castro kasi nga ho pabagsak na ho ng pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at pabagsak na ho ng pabagsak ang mismong ating bayan. Bakit ho natin nasasabing pabagsak na? May nakikita ho po ba kayong umaasenso ang ating bayan? May nakikita po ba kayong improvement sa ating bansa? Kung wala ho, wala talaga hong pagbabago. Ang pagbabago lang ho, ang panawagan kasi ng taong bayan, kung gusto niya talagang humingi ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino, mag-resign yung amo mo. Pag-resign mo, pababain mo sa pwesto, masaya yung mga Pilipino niyan. Magkakaisa, magpa-party-party pa lahat ng mga Pilipino. Oras na bumaba, yung amo mong si Marcos Jr. Basahin ho natin mga kapdate. Tulungan nyo po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Paano aangat ang ekonomiya kung mismong kayo dyan ang nagnanakaw ng bubulsa sa mga pera ng mga Pilipino? Tanong ko lang Auntie Claire Castro, sige nga, paano tutulong yung ating mga kababayan kung gaan yan ang trato nyo sa mga Pilipino? Nasaan ba yung batas? Nasaan ba? Nasa mga may kapangyarihan at mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Pero pag mahirap ka, meron bang batas? Wala. Pag may kapangyarihan ka, oo, meron. Paano yan aangat kung hindi pantay-pantay ang trato tingin nyo sa mga Pilipino? Tanong lang Auntie Claire Castro. Paano aangat kung hindi kayo bababa dyan sa pwesto? Oras na bumaba yan sa pwesto si Marcos Jr., dire-diretsyong aangat ang ating bayan. Nakikita mo kung gaano kababa ang peso ngayon? Bumababa ang value ng peso dahil nga sa korupsyon. Wala na pumapasok na investor dahil sa korupsyon. Wala na. Hindi umaangat yung ating bayan dahil mismo sa napamumuno ninyo. Isipin nyo, wala pang COVID niyan. Kung nagkaroon ng pandemic, sa panahon ni Pangulong Duterte nagka-pandemic pero nag-survive yung mga Pilipino. O isipin nyo na lang mga ka-update na nangyari yung pandemic na yan sa panahon ni Marcos Jr. Milyon-milyong Pilipino ho ang mawawala dito sa ating bayan, sa ating bansa. Magdudusa ho tayo lalo. Ganyan po yung nangyayari. Diba? Paano aangat yung ekonomiya kung mismong kayo ang nagnanakaw? Paano aangat ang ekonomiya kung hindi nyo maimbestigahan kung sino yung mga kasabot dyan? Tinanggal nyo yung mga matitino. Si Senator Pong Dante Marcoleta, tinanggal bilang chair. Ang linis na ng pag-iimbestiga niya sa Blue Ribbon, dyan sa flood control, tinanggal. Kaya makikita nyo mga kapdit, yung admin ngayon, nakaangat ho lahat, yung mga tiwali, mga kurap, mga nagnanakaw, lahat ho. Sila ho yung naghahari ngayon. Kaya nasa kanila ho yung batas. Isipin nyo, nagsasalita ito si Boeing, si Bendalo. Diba? Isipin nyo na lang sila yung nakaluklok. Paano tayo magkakaroon ng patas na batas? Kaya hindi nakikipag-cooperate yung mga Pilipino. Nagrarally sila halos kada buwan. Halos buwan-buwan, nagrarally yung mga Pilipino dahil sa korupsyon nyo. Ngayon lang yan nangyayari. Diba? Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi nyo ba napapansin yung mga katiwalian nyo? Nakakadiri yung nangyayari sa ating bansa. Puro pagnanakaw, pamubulsa. Gusto nyong tumulong yung mga Pilipino, pero yung Pangulo mismo, hindi matulungan yung sarili niya. Hindi matulungan yung bayan niya. Diba? Umaasa kayo sa mga Pilipino, pero kayo naman yung mga nambubulsa ng pera ng taong bayan. Diba? Kaya mga kabdit, wag na ho natin pahabain ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang.
Napakalaging tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin ito na si Auntie Claire talaga nagmamakaawa na natulungan daw si Marcos Jr. Lalapit na Bonifacio Day protest. Nilinaw ni Castro na bagamat laban din siya sa korupsyon, hindi na raw siya makikilahok sa nasabing rally dahil marami naman na sila doon. Sa halip, nananawagan siya sa pagkakaisa at suporta sa administrasyon. Ito ang kanyang pahayag ni Auntie Claire. Alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon, pero hindi na ako makikigulo doon dahil marami naman na sila. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang, personal, doon sa mga magrarally na may tamang agenda, wag na lang natin hayaang pasukan ng masasamang elemento na magagamit para sa ikakasira ng gobyerno. Pagkatapos nito, direkta niyang hiniling sa publiko na tulungan ang Pangulo. Ito ang pahayag niya, tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganitong sitwasyon, nagiging negatibo yung tingin dyan so baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin. Sa pagtatapos ng panayam, muling idiniin ni Castro ang kanyang pakiusap. Pakiusap po, pagkatapos nito sana tumulong na lahat. Hindi natin masisisi, Auntie Claire, ang mga taong nagpro-protesta. Basta yung peaceful protest lang, ha? Gusto kong sumama, sana. Kaya yan mga kapatid, nagtutulong-tulong ha. Sana mga kapatid, tuwing nagrarally tayo, wala muna hong kulay-kulay. Wala munang itim. Kahit na ano, sana sama-sama muna tayo bilang Pilipino. Magkaisa muna tayo mga kapatid na labanan ng korupsyon ng administrasyon ngayon. Kasi pag nag-away-away na naman ho, tulad ng mga nakaraan na wala hong nangyayari, wala kinapupuntahan, parang pinagtatawanan lang ho tayo. Kaya ngayon mga kapatid, magsama-sama, magtulong-tulong muna ho tayo na pababain niyang presidente, pababain niyang mga magnanakaw, ikulong. Diba? Dapat kailangan ho nilang managot. Kasi nakakaawa ho yung bansa natin. Kung ganyan po, magtutuloy-tuloy, lulubog at lulubog po itong bayan natin. Wala hong asenso. Diba? Kung gusto nyong umayos yung ekonomiya, mga kapdi, magsama-sama ho tayo, magtulong-tulong. Hindi mag-away-away yung mga iba't ibang kulay. Pabagsakin yung mga korap na politiko, yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Agree ako yung sinabi mo na bantayan itong pagrarally na hindi mahaluan ng mga masasamang elemento kasi may mga elemento talaga, mga makakaliwa. Yung nagbabayad sila ng mga kabataan para lang guluhin ang gobyerno, yung sinasaktan nila yung mga pulis, binabato, tinatadyakan, ay wala na yun. Walang kasalanan ng ating mga pulis. Magpasalamat nga tayo at nandyan ang mga kapulisan sa mga rally para maiwasan ang gulo. Ang atin lang, pag rally, salita, speech. Oh, ang gagandang mga speech na yung mga artista. Salamat sa mga artista. Sige po, ituloy nyo yung rally. Huwag natin silang tigilan. Oh, sino ba? Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Oh, Auntie Claire, pasensya na lang. Ako, manawagan ako. Ituloy po natin ang rally. Kung pwede nga, buwan-buwan. Basta lang, peaceful rally. Oh, maapektuhan ang ekonomiya. Yes, maapektuhan. Kailan kami titigil sa pag-iingay? Ayusin ninyo ang ginagawa nyong pag-imbestiga. ICI, anong ginagawa nyo sa ICI? Pakitang tao.
Wala, ako personal ko lang itong observation. Wala akong nakikitang totohanang commitment ng Marcos administration para panagutin ang mga utak sa korupsyon na ito. Yes, pwede yung mga mabababang malilit na isda, DPWH engineers, yan, kukulong ninyo. Mga contractors, ikukulong. How about mga mambabatas? Meron na ba kayong naipakita na kasuhan at ikulong? Tapos, ang kulungan pa ninyong inihanda, napakaganda. Diba, makikita naman po natin kung ano yung itsura nung magiging kulungan ho nila. Talaga pong hindi po kamuka ng mga normal na mga ating, yung mga normal na nakukulong talaga mga kapatid. Ipapakita ho natin ng mabilisan dito. Kasi para makita ho, ma-analyze po natin kung ano nga ba talaga yung itsura ng magiging kulungan ng mga magnanakaw, ng mga korap na politiko, ng mga korap na mga engineer, lahat po yung mga yan. Talaga naman po mga kapatid, mandidiri ho kayo. Diba? Napaka-unfair ho. Sila nagnanakaw. Kamukha lang naman yan yung mga naging kriminal. Ayan mga kapatid, para makita ho ninyo. Yan po yung mga magiging tirahan ho nila. May sarili ho silang higaan. Diba? Asensyado po no? Maganda ho kung tutuusin, kukumpara mo yan sa dikit-dikit na kung kumpara naman sa dikit na higaan na mga literal na nakakulong dyan. Pero sila may double deck pa. May kama ha. VIP. Di ba? Ganyan ho nila kamahal yung mga magnanakaw. Ano ho masasabi nyo dyan mga kapatid? Di ba? Napak-unfair kumpara sa mga totoong nakakulong. Di ba? May mas malala pa naman siguro sa mga ginawa ng mga to. Di ba? Sinong masisiyahan doon? Pati na si General Torre. Salamat po, General Torre, sir, sa inyong komento na hindi kayo sang-ayon sa mga ganong magagarang pinatayuan pa ng bagong kulungan. Itong mga nagnakaw na nga sila sa ating kaban ng taong bayan, tapos pinagawan mo, gastos na naman ng taong bayan. Double jeopardy na po yan. Kaya hindi mo masisisi, Auntie Claire, ang taong bayan na magalit sa administrasyong ito dahil pinabayaan mismo ng Pangulo. Kung gusto nyong tumulong ang taong bayan sa Pangulo, ipakita niya yung pagiging strong leader niya. Dapat maramdaman ng taong bayan na wala siyang sinasanto. Kahit pinsan pa niya yan, kahit aliado yan, pakita niya. Simulan nyo kay Saldico. May ginawa na ba kayo kay Saldico? Wala. Pinapabayaan nyo lang. Kasi, pag wala dito si Saldico, ligtas ang mga mastermind. Sa tingin nyo? Naniniwala kami na si Saldico lang ang gumagawa ng ganun? No way! Hindi magawa ni Saldico yung mga ginawa niya nga siya lang. Meron siyang kasamahan, meron siyang amo. Anong sabi ni BP Sara? Nung una, tinatawanan ninyo. Dalawa lang tao ang nagkukontrol sa budget sa Pilipinas. Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, nasaan na si Saldico? Nagtatago. Nasaan na si Romualdez? Nandito lang. Maharap din sa ICI. Kaya lang, walang ngipin ang ICI na yan. May narinig akong paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez at naniniwala ako. Pinili daw ng administrasyon yung 3 member ng commission na yan. Kasi for a certain purpose, para iligtas ang mga kasama nila. According to Atty. Vic Rodriguez at ako, naniniwala ako kay Atty. Vic Rodriguez. Totoo naman ho yan. Ginawa nga ang state witness. Itong si Tamba. Para nga naman pagmukaing malinis ho siya. Diba? Isipin mo yun. Gagawin siyang state witness, siya naman yung pinangalanan. Diyan. Kaya wala hong batas sa ating bansa, mga kapatid. Nasa may kapangyarihan ho yan. Diba? Hindi lang yan ang ating pag-usapan. Kasi dito mga kapatid, isisiwala to ni General's viewpoint, etong mga ating mga businessman na galit na sa admin ni Marcos Jr. sa mga corruption. Kasi ho, naaapektuhan ho ang kanilang mga
paghahanap buhay. Kaya mga update, rektahin na rin ho natin ito. No longer just watching. Medyo babala ito. Puno na ang salop. Ang taong bayan pag hindi na lang nanonood kundi gagalaw na. Ganito. Nanawagan ang ilang business and labor groups. Ito matindi na ito. Dati business group lang yung nag-issue ng joint statements. Laban sa korupsyon. Yung hindi sila satisfied sa ginagawa ng administrasyon. Ito, pati na labor groups. Business and labor groups nanawagan kay President Bongbong Marcos na madaliin ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa korupsyon sa mga proyekto at infrastruktura sa bansa. Panawagan din ng grupo ang pag-certify as urgent ng panukalang Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa full subpoena, contempt powers at public hearings nito. Hiling din nilang maibalik ang bawat sentimong ninakaw mula sa taong bayan sa pamamagitan ng asset freezing, insurance recovery at restitution ng misuse public funds. Okay. So, ito yung summary ng panawagan ng business and labor groups. Mr. President, prove this anti-corruption drive is not another soundbite for selective justice, but the start of a national renewal for true justice for our people, business and labor leaders. Talagang kung sa, yung columnist ng Philippine Star, si Mr. Jarius Bundok, ang illustration niya is a social volcano about to erupt. Ngayon lang ito nangyari. All sectors of society, including retired soldiers. Yung active, wag nating idamay. Kaya dapat ang active wag makisama. But retired, nako, kaya nga tinatakot na nila mga retired soldiers na nagsasalita na tanggalan namin kayo ng pensyon. Wala, hindi umepekto. Pinag-aaralan, kakasuhan yung iba. Wala rin. So, yun. All sectors of society. Hindi lang ito, business and labor, church. Nagsasalita na ang mga religious leaders, all sectors, Roman Catholic. Mayroon akong napakinggan na homily ng isang arsobispo. Kalimutan ko yung pangalan. I'm not sure, parang si Archbishop Villegas. Parang ganito, hindi ito ang exact word niya. May edad na ako, malapit na akong mamatay, but sana mas maunang mamatay ang mga corrupt. Grabe. Arsobispo na yan. Kailan sabi niya, sana mauna silang mamatay yung mga corrupt na yan. Ano ba? Iglesia ni Cristo, nagpahayag na rin. Hindi na nila magustuhan ang nangyayari. Kahit mga evangelical leaders. Wala na. So ito, mga business and labor groups, patunayan na hindi selective justice ang ginagawa nyo. Bakit selective? Kasi napapansin Pag upo ng Ombudsman Rimulya, Duterte kaagad ang target. Kaya halatado. ICI, ano yung kahilingan nila sa ICI? Bigyan ng powers. May mabilis tayong mga mambabatas. Pasalamatan natin. Kung minsan, binabatikos natin si Senator Tito Soto. But this one, magandang ginawa niya. Nag-file siya ng Senate bill. Sinuportahan din sa Kamara, Congresswoman Laila De Lima and Congressman Ciel Jokno. Panukala nila
na magkaroon ng Independent People's Commission. Ito ba yung ICI? Kung may sa batas na ang magiging pangalan, Independent People's Commission, magkakaroon ng sariling pondo, mayroon na siyang contempt powers, may ngipin na. Yan ang panawagan ng mga business, labor, religious leader, i-certify as urgent. Anong ginagawa ng palasyo? Wala lang. Satisfied na daw ang Pangulo, maligaya na daw siya sa nangyayari sa ICI. Kaya nga, ano ba yan? Totohanan ba siya? Kasi kung akong presidente, napahiyan ako dahil on my watch, nangyari yung most corrupt budget in history. Pinirma niya, pinagmayabang pa niya, binasa daw niya, 4,057 pages. Yung pala, daming nakapasingit na mga budget insertion. Tapos, siya daw pa daw ang hero dahil siya ang nag-bulgar. Ano ba yan? So, nakakaya na. Kung ako ang ganon, napaya, certify ko na urgent yun para itong commission na mag-investigate sa mga katiwalian, may ngipin at mapuwersa ang mga pinaghinalaang kawatan. Bakit ayaw niyang i-certify? Wala lang. Pinapabayaan lang. Yun na. Questionable na. Tapos, saldi ko. Anong ginagawa ng administrasyong ito? Wala lang. Pinapabayaan lang. Pasuri-suroy, kung sa Bisaya. Palipat-lipat sa New York. Ayaw nilang i-cancel ang kanyang passport. Bakit? Ito, speculation lang. Kasi kung makabalik siya dito, mabubulgar ang mga kasamahan niya. Yung utak ba? Yung kapartner niya. Kasi imposible naman siya lang ang gumawa. Meron siyang kasamahan na mas mataas sa kanya. Sino? Malalaman lang natin pag mapilit, babalik si Saldico by canceling his passport. Kung ano ang ginawa kay ex-congressman Tebes, dapat ganon din sana ang gawin kay Saldico. Kailang wala. Kaya dito makita na baka papugi lang yung ginagawa ng Pangulo. Sound bites. Walang totohanan. Selective justice. So, ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Salamat sa mga nagsasalita ngayon na business, labor, religious leaders, and other sectors of society. Magkaisa po tayo laban itong salot ng bayan na. Isipin nyo po mga ka-update, pati yung mga businessman na malalaking kumpanya naapektuhan sa korupsyon ni Marcos Jr. Kaya nagagalit na rin ho sila, nagsasalita na patungkol sa nangyayari na ginagawa ni Marcos Jr. sa kanyang admin. Ngayon lang ho sila naapektuhan ng ganyan kalala. Kaya mga update, maraming salamat po sa inyo. Dito na rin ho natin tatapusin ang ating reaction video.